kalbo tayo ba eh. Kailangan mag-shampoo din eh. Kasi pag nasubukan ko yan ng last year, ay hindi ako nagsashampoo. Nagkaroon ako ng balakubak. Sa Bisaya pagkaspa. Eh, kaya nga, mag-shampoo. Dati nung elementary pa ako, naliligo kami sa sapa. Kasi sa bundok pa kami. Ngayon dito medyo sa syudad-syudad na kami. Pero sa maliit pa ako noon. Yung sabon namin, yung Barita. Yung malakas dati, yung Tide. Barita. Yan ang sabon namin dati. Eh medyo ngayon, na medyo high-tech na. Nag-level up. Mga bata ngayon, hindi na magsabon yung ano. Hindi na sila magsabon ng Barita. Gusto nila may sabon ng ano, pampaputi, pampaganda. Eh sa amin dati, bundok pa kami. Mga Barita. Yun, wala pang shampoo kami dati. Malawak ang lagyan ng sabon sa mukha, oh. Malapad. Isama mo rin pagsabon yung noo mo kasi masyadong marumi pa. Hilurin mo yung katawan mo, bay. Kasi yung katawan mo parang daming libag eh. Parang hindi ka naliligo sa loob ng isang linggo. Siguro walang tubig yan sa inyo. No. Kami ba, wala pa kami sariling ano ngayon, sariling tubig. Nakikabit lang kami sa kapitbahay namin. Kasi wala pa kami ano eh. Wala pang budget pang ano, pangkabit ng tubig. Mahirap pa kami ngayon. Isa pa po kaming mahirap. So ayan mo, hindi na bahala. Basta sabi nga ng Panginoon, tayo po ay kikilos araw-araw, siya po ay tutulog sa atin. Kung tayo na nanalangin, kung tayo na humingi ng tulong sa kanya, kita ay tutulungan. Basta kumilos, huwag ka lang maging tamad. Kasi pag tamad tayo, halimbawa, araw-araw tayo kumakain. Pag araw-araw tayo kumakain, araw-araw din tayo kumikilos. Kasi kung halimbawa, wala tayong inasahan, sarili lang natin. Kasi nga, may magbibigay siya ng pagkain. Di ba wala? Kaya kikilos tayo araw-araw. Kahit may edad man tayo, may bata pa tayo, matanda na tayo. Yung mga bata kasi tinuturuan tayo ng mga magulang dati. Paano kumilos? Paano mamumuhay? Lalo na pag halimbawa ngayon. Halimbawa lang natin. Ako, wala na akong mga magulang. Kung hindi sila nagturo sa akin paano mamumuhay, wala akong kakainin. Wala akong pagkakitaan kasi wala akong skills. Skills ko ngayon, ano lang eh. Yung tinda ng saging. Dati yung shampoo ko, yung Head and Shoulder, yung makapal pang buhok ko, medyo kabataan ko pa. Nawala yung ano ko, yung buhok, nakakalbo na ako sa edad ko ng 38 ata yun. Pero lagi akong nagsasabon ng nagsishampoo ng Head and Shoulder. Ang lamig sa ulo. Kaya maraming nag-iisip, nagsabi na basta, hindi ko siraan yan. Basta Head and Shoulder, malamig sa ulo. Yun lang. Yun lang. Ayun, lumabas na si Kalbo, Boss Kalbo, lumabas na. Galing sa CR, naliligo. Ito naman, susunod niya gagawin, ay iinom siya ng kape. Para mainitan na yung tiyan niya. Nagbibihis na si Kalbo. Ayun, nilagyan ng kilikili power. Nagbihis, nakapurma. Kaya, ito na, anong sunod gagawin ito? Nakatalikod man, kaya nagpaalam siya. Ito, maraming hinog na si Boss Kalbo, bay. Ito, huwag kang mag-alala, ako yun. Ako yung natutulak ng motor para sakyan ng
sasakyan ng hinog, dadalhin sa pwesto. Dalawa kasi kami nagtitinda bay, isa sa pwesto, isa ang naglako. Yung naglako ako, paikot-ikot sa mga babae dito. Mahirap bay pagka ikaw lang mag-isa sa isang pamilya, isang lalaki. Kasi lahat ng gawain mabibigat, sa iyo lahat yan. Nakikita niyo ba parang nabigatan siya sa pagbuhat ng pangarga niya, yung paninda. Parang edad na yata to ng 50. Wala tayong magagawa kailangan naghila-hila na, parang hindi na kaya buhatin. Parang mahirapan na ito umabot ng mga round. Mga round lang ba. Ito naman sasadlay naman to pagkarga ng saba. Siningit lang yung sabay kasi kailangan yan mga customer naman kasi pag nagtitinda ka lang latunan lakatan lang, itatawagin ka naman, kuya bilan ng saging. Ang hinahanap na saba wala akong saba, kumuha na rin ako ng saba para at least yung hinahanap ng mga saging, mga tao sa mga saging, hinahanap ng mga tao ng saging mayroon ka. Japanese nail ang tawag niya sa amin, Japanese nail. Ito naman si boss yung TV, nagpapahinog ng saging. Ito naman huwag kang masyadong magyuyoko boss kasi nakikita yung kalbo. Ang tawag sa'yo boss kalbo. Ayun, nagtaka kayo na bakit hinugasan yung saging kasi yung tubig kasi may pampahinog yan after 48 hours 2 days and a half 2 days mahigit 48 hours na yun 24 hours plus 24 hours 48 hours pwede na itinda yung saging kasi pag naninilaw na yan kailangan itinda na yan kasi ang saging kasi pag nasawsaw na sa may gamot ng pampahinog, tuloy-tuloy na yung dilaw niyan hanggang ma-overripe kung hindi mo siya matinda. Kailangan mo itinda mo na after 3 days 4 days may balik mo na yung puhunan, may remit mo na kasi yung remittance nito ang remittance nito utang tapos kuha utang, ganun lang kalakaran dito sa saging ang ganda ng saging tingnan mo, seryoso ako dyan. Seryoso siya dyan masyado diba ang saging makintab kasing kintab ng noon yan. Hindi, seryoso na ako dyan. Kaya kailangan na painugin yan kasi sobrang dami ng saging. Tapos nakaubos ka ng 30 kilos per day o 50 kilos per day, kailangan maubos mo yan sa isang araw yung papapahinog mo. Ang mga customer kasi hinahanap na talaga nila yung mga sariwang saging tulad yan, mga sariwa yan. Tulad ko, sariwa din. Patay tayo yan. Ayusin mo pagkamada boss kasi pag hindi mo inaayos pagkamada, mga laglagan yan kailangan ikamada ng maigi yan kasi makabulbuhol yan. Kung ibuhos mo lang, kabulbuhol yung kamada. So hindi tawag yung kamada yan. Kailangan mayroon siyang arrangement. Na-arrange mo yung pagkakamada, ma-arrange na yung pagkakainom. Ayusin mo yung pagtrabaho niyan boss, baka hanggang ngayon ka lang araw hindi ka na mabutan bukas kasi mapuputbol ka na sa may-ari. Sino bang may-ari dyan? Di ba ako? Pagkatapos ko doon sa trabaho, tinakpan ko yung ulo, lumabas ako, baka kasi makita yung panot ko. Tapos ngayon, gusto ko na paandarin yung single motor ko kasi ito matagal-tagal ng single motor ko, hindi na paandar naka-problema tong motor na to dahil stuck to mga 5 days, 5 months na stuck to. So paandar ko, hindi na nagpurot-purot na. So anong nangyari pala, may problema doon sa carburetor na maraming dumi. Pinalinisan ko hanggang mandar uli. Tuloy-tuloy na. Nung bagyong Karina, nagamit ko siya paikot-ikot dyan dito sa aming lugar. Nung nangyari kasi yan dati, nung naubusan ng gas, bumili ako sa mga buti-buti lang ba, yung gas na yan. Yung sa mga tindahan. Maraming nag-advise pala sa akin na dapat huwag kang bumili ng ganyan dahil may mga halo yan hindi solid yan kaya nga nangyari sa aking motor ganun, may mga puti-puti, barado na yung carburetor, hindi na normal na yung daloy ng gas. Kaya nga sa susunod hindi na ako bibili ng gas doon sa mga puti-puti kasi nakakadala tingnan mo, nahirapan akong pagpaandar niyan. Ayusin mo pagpadyak boss, baka matumba yung motor. Diba? Nakita nyo, parang hinihinga na siya kakapadyak ng motor niya kasi matanda na Dito naman tayo sa ibang lugar, namimili naman kaming hinog kasi wala kaming hinog. Yan ito yung saging ko, walang hinog. Dito kami namimili sa may palengke para may maitinda na naman kami ngayong araw na to.